Private sector. Halatang nagpipigil ang mga kandidato. Nais nila na kagalang-galang ang kanilang dating, buong bansa nga naman ang nanonood. Uminit lang ang debate ng nagkasagutan sina Morato at Estrada sa isyu ng loto at casino. Ano pong aalisin nyo doon? Siguro unahin natin yung loto muna. Kapag alam mo, Kapag naalis mo ang loto, ang asama, hindi naman dahil kay Mr. Morato. o yung sugalan ng pagkor. Pag-aaralan natin yan. Sapagkat maraming nakikinabang dyan. Katulad Kinikita ng ng gobyerno. Ang public officials na magsugal at sila ay matalo, babawian po nila yung kanilang opisina at nanakawan nila yung opisina nila. Ginawa ding punching bag ni Raul Roco si Vice Erap dahil sinisinitong dating Pangulong Aquino sa mga depekto ng saligang batas. pagkat yan ay minadali ng nakarang administrasyon. At hindi naman natin masisisi ang ating dating Pangulong Cory Aquino sapagkat gusto niya maibalik agad ang demokrasya. Ano ba ang ninanais niyang gawin na hindi niya magawa sa ilalim ng 1987 Constitution? Abay, pinintasan pa yung 1987 Constitution. Ito po para sa akin ay isang dakilang achievement ni Presidente Cory Aquino. Malas naman ang pumapangalawa kay Erap sa pinakahuling SWS survey at sa kanya natapat ang tanong, ano nga ba ang kanyang kahinaan? The weakest link is in economics. And that's the reason why I chose Senator Sergio Semeño III as my vice presidential candidate. Si Imelda Marcos, First Lady pa rin ang dating, umaming kumakandidato upang maprotektahan ang kayamanan ng pamilya Marcos. Pero yung aking kinatatakutan diyon, yung salapi na yon na ang nakakarami dyan ay pupunta sa Marcos Foundation, na pupunta sa tao, kawawa naman ang sambayan ng Pilipino sapagkat yun inalay ni Marcos in his last will and testament sa mga tao. Tatakbo uli si Miriam Santiago kahit naniniwala siyang dinaya siya ng administrasyon noong 1992 at muli sa Mayo. As sure as the sun rises in the east, the administration will keep. You can bet your ITs on that. Ang mga reforma ng Administrasyon Ramos sa ekonomiya ang plataforma ni Joe De Venecia. Ipinagmalaki nito ang Anti-Poverty at Irrigation Crisis Act. Ngunit minaliit ito ni Roco dahil hindi pera ang sagot sa kahirapan. So that we can bring the blessings of the Philippine economic miracle to all of the Filipino people. Ang sinasabi, tingnan niyo po, anti-poverty daw pagkatapos itong 20 billion for the farmers. Ito'y pamigay. Isang malaking pork barrel lang po yan. May problema si De Venecia, ang binubuklat na PEA a Maryland scam. Are they saying now that the Senate inquiry was incomplete, was not exhaustive? Are they saying now that the Malacanang inquiry was not exhaustive? Pabor si Juan Ponce Enrile na tanggalin sa mga public officials ang karapatang libel ang media kapag sila'y naimbestigahan sa kasong corruption. Public officials ought to be subjected to the total scrutiny of the people through the media. Reforma naman sa hustisya sa bansa ang battle cry ni Rene De Villa. Yung lahat ng malalaking kaso ay pagpapatuloy ko ang investigasyon yan. Hanggang yan ay matapos. At kung makakapagkulong tayo ng malalaking tao, ay gagawin natin yan. Ang hustisya ay para sa mayaman lamang. Sapagkat kung ikaw mahirap, wala ka nang ibabayad sa abogado, yari ka na. Tiniyak naman ni Lito Osmeña na wala siyang balak na palakihin ang usapin sa pagitan ng Imperial Manila at mga probinsya. The people of Metro Manila will be the biggest beneficiaries of it, no? Because the intention is decongestion. At ang bagitong politiko, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. sa ABS-CBN News, Pia Ontiveros.